Paano nga ba gawin ang cinematic text zoom intro kagaya nito? Tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo at ituturo ko sa iyo kung papaano. Let's go! I-open mo ang iyong CapCut application at pagkatapos ay itap mo ang new project. Mapupunta ka sa files ng iyong mga videos at photos. Pero ang itatap mo ay ang library para kumuha ng black background. Pag nakita mo ang black background ay itap mo ang add. Mapupunta na ito ngayon sa timeline ng video project na iyong ginagawa. Ang susunod mong gagawin ay itap mo ang file ng black background at i-drag, long press at i-drag ng ilang segundo ayon sa iyong nais. Matapos ma-drag ng ilang segundo ay itap mo ang dulo ng file at i-delete. Pumunta ka sa baba at hanapin ang ratio at itap. Piliin ang 16:9 kung ito ay para sa YouTube. Tapos, ang susunod mong gagawin ay hanapin ang text. Itap mo ang text at tapos ay ang add text. Itap mo ang fonts at pumili na gagamitin para sa iyong text. Katulad ng sa akin, ang aking ginagamit ay ang Larkin. Mas mainam kung mas malaki ang fonts na gagamitin para sa mas magandang effect sa video na iyong gagawin. Matapos mong pumili ng fonts na iyong gagamitin, ay maaari ka nang mag-umpisa mag-type ng text. Halimbawa ay ganito, ang aking itatype ay ang pangalan ng channel na ito, Pinoy Moves. Siya nga pala, mag-subscribe at libre lang. At i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video editing tutorial na i-upload ko. Matapos ma-type ang iyong text gamit ang iyong dalawang daliri, ay palakihin o i-adjust ang text. Pagkatapos ay itap mo ang text at pag naka-highlight na ay itap ang dulo o ng text at i-drag hanggang sa dulo rin ng black background. Matapos nito ay maaari mo na ngayon i-export ang ginawa. Matapos may export ang iyong ginawa ay mapupunta na ito sa iyong file, sa iyong gallery. Itap mo ang done at pagkatapos ay itap mo na ang new project. Pipili ka ngayon ng file ng iyong video na gagamitan ng zoom effect mamaya. Ako, ang ginamit ko ay ang stock file ng CapCut application. Nag-search ako ng magandang background na video. Depende ito o ayon sa iyong nais kung meron ka ng video file na napili. At pagkatapos nito ay pwede mo nang itap ang add. Pag napunta na ito sa timeline, ay huwag kakalimutan na katulad nung una na sinabi ko, idalhin sa dulo ang file at itap at i-delete para hindi lumabas ang logo ng CapCut. Ganun din sa ratio, pipiliin mo ang 16:9. Itap mo ang ratio at pumili kung ito ay para sa YouTube. Ang susunod na gagawin ay ang pag-overlay. Sa baba ng iyong timeline, hanapin ang overlay. Itap ito at pagkatapos ay add overlay. Itap mo ang file na ginawa ng una at i-add. Pag napunta na ito sa timeline, ay itap at pag naka-highlight na ay i-adjust mo sa dulo at gawing mas maiksi ito kaysa sa naunang video.
Pagkatapos mai-adjust ang file na in-add overlay, ay pumunta sa baba ng timeline at hanapin ang splice. I-tap ang splice at pagkatapos ay piliin ang slide. Ngayon ay magkasama na ang video file at ang iyong text overlay na ginawa. At ang susunod mo at huli nating gagawin ay ang paglalagay na ng keyframe para sa Zoom text intro. Itapat ang video file sa vertical line kung saan mo gustong mag-umpisa ang text effect at itap ang keyframe. I-adjust mo ang video file sa iyong timeline ng kaunti at pagkatapos gamit ang iyong dalawang daliri ay i-adjust mo ang size ng file para sa Zoom text intro effect. Automatic kung saan nakatutok ang video file sa timeline sa vertical ay nagkakaroon ito ng keyframe. Mahalaga na pagdating sa dulo ng keyframe ay naipakita na ang iyong unang video file. Kung nandito ka na sa parte ng video na ito, ay tapusin mo na hanggang dulo at ilalagay ko ang link ng iba't ibang video editing tutorial using CapCut sa description down below. Matapos mong lagyan ng keyframe at may adjust ang text, ay i-check mo ang file kung naayon ito sa iyong kagustuhan. Siya nga pala, para mas maging cinematic ang Zoom text intro ng iyong ginawa ay maglagay ng background music. I-tap mo ang sound at pagkatapos ay pumili. Pag napunta na ang pinili mo na background music sa timeline, i-drag lang ito sa dulo at i-tap. Pag naka-highlight na ay i-split at i-delete ang sobrang background music. At pagkatapos, reviewin ang ginawa ay i-tap mo na ang export.